Ngayon, punta na tayo doon sa main topic. About sa hamon ng The Revealers sa akin. Payag na daw sila na on-cam debate. Ayan. Mabuti naman natauhan na kayo. Ako sa totoo lang excited na akong makaharap kayo, lalo na si Israel Ponce. Kaya hindi ko palalagpasin ang pagkakataon na magkaroon talaga ng debate sa pagitan po natin, lalo na yan kay Ponce. So ito pong mga The Revealers, naghamon po ito ng debate. Ulitin ko lang po ng kaunti para lang malinaw sa mga bagong makakapanood. Naghamon po itong The Revealers, grupo po ng mga kabataang Iglesia ni Cristo na ayaw ipakita ang kanilang muka para hindi madisiplina ng kanilang pamamahala. Nga lamang, meron po ito kagad na mindset o forma ng debate na gusto nilang maganap. Kung baga maghahamon ng debate, tapos gusto nila lulunukin mo na lang yung forma ng debate na gusto po nila. Ano po yun? Una, off-cam. Dalawa, hindi ipapakilala yung real name. Ikatlo, papasok ka doon sa kanilang live, sa kanilang TikTok account. Then ikaapat, meron silang suggested agad na topic. Sila yung nagsasuggest. Hindi naman mali yan, lalo kung hindi naman ipa-final. Pero po, dahil kayo po yung naghahamon, mas tama po na yung hinahamon po ninyo ang magsasuggest ng paksa para po i-final sa pre-debate. Ngayon, gayahin ho natin yung style nitong The Revealers na mayroong forma ng debate agad. Na kung saan pag hindi mo tinanggap, ikakalat ho nila o bubulihin kayo ng mga INC, natakot po tayo. Ngayon, hamon po ninyo, may hamon ho kayo na debate sa akin, isang formal debate. Call po sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng Seventh-day Adventist. Ikinukol ko po ang inyong hamon. Ito po yung debate. Dahil gusto nyo, may forma ng debate. Pag hindi kami pumalag, sasabihin yung duwag. Ibalik po natin sa kanila yung style nila. Ibalik po namin sa inyo yung style po ninyo. Isang forma ng debate, kayo po yung mag-adjust. Una, dahil kayo yung naghamon, ang gusto ko po, dahil yamang ako ang hinahamon ninyo, on-cam po sa debate. Kung sino man ang ihaharap po ninyo, on-cam, ipapakita yung kanyang muka at saka yung kanyang pangalan. Ikalawa, ilalagay po doon sa kanyang video yun pong pangalan ng kanyang relihiyon o iglesia. Kung gusto nyong ilagay yung The Revealers, walang problema. Pero kailangan ilalagay din po sa video, sa pangalan ng isang debater na haharap sa inyo, yung pangalang Iglesia ni Cristo. Para kilala po ng lahat na yung hinaharap po namin ay isang Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi po ako yung dapat pumasok sa live po ninyo. Bakit? Kayo po yung naghahamon. Kayo po yung papasok sa platform po namin. Kung ako po yung naghamon, kahit sa inyo ho ako dalhin, ako ho yung susunod. Pero dahil kayo yung naghahamon, kayo po yung pumasok sa aming platform. Palalabasin nyo pa na pag hindi kami pumasok sa TikTok live nyo, duwag kami. Ngayon, ibalik namin sa inyo yung style ninyo. Yamang kayo naman ang naghamon ng debate. Kayo po yung papasok dito po sa aming live. Kayo po yung papasok dito po sa aming debate platform. Ikaapat, ako po ang magsasuggest ng topic na ipafinal po sa pre-debate. Ano po yung suggest ko pong topic? Tatlo po yan. May tatlo po akong isasuggest na topic. Ang unang topic, patutunayan ko na si Felix Manalo ay hindi anghel ayon sa Biblia. Ayan. I-final natin doon sa pre-debate kung gusto niyo with reference. Walang problema. Ikalawang paksa, patutunayan ko na ang Iglesia ni Cristo na inirehistro sa Pilipinas noong 1914 ay hindi tunay na iglesia ayon sa Biblia. Ayan. Ito po yung pangalawa. At ito pong pangatlo, special po ito. Special po itong pangatlong topic. Israel Ponce, sana ikaw yung humarap po dito kasi hindi ako papayag na hindi ikaw ang haharap. Ito po yung pangatlong topic. Makinig ka, Israel Ponce. Nag-post ka na gusto mo makuha yung GCash number ko. Kasi gusto mo akong tulungan para meron akong pambiling pagkain at pangsustento sa aking anak. Ginamit mo yung isang video na nag-viral. Dahil siguro nainggit ka, gusto mong sumausaw. So hinihingi mo yung aking GCash number para tulungan ako di umano. So, tingnan natin kung gaano karami ang pera mo. Ito po yung pangatlong topic, Israel Ponce, makinig ka. Patutunayan ko na yung ipinakita mong convo na sinasabi mong nagka-chat tayong dalawa is edited. Fake at paninira lamang sa akin. Ito po yung pangatlong topic, kaya dapat si Ponce ang haharap nito kasi siya nag-umpisa po nito eh. Kaya ako po isinama po ito sa paksa sapagkat noong aking ginawa yung video at nagbanggit kayo na dapat makausap si Ponce about sa fake convo, hindi nyo na po ito ginawa ng video. Ibig sabihin, pinalusutan nyo na po ito. Isang nakakahiyang The Revealers, nagtatakip ng kasalanan ng kanilang miyembro. Pangatlong paksa, makinig ka Ponce. Patutunayan ko na yung ipinakita mong convo daw natin is edited. Fake at paninira sa akin. Ngayon, kung mapatunayan ko na fake yung ginawa mong convo, di ba marami kang pera, magbibigay ka ng 1 milyong piso.
Magbibigay ka ng 1 million pesos pag napatunayan kung nagsinungaling ka. Di ba marami kang pera? Tingnan natin ngayon. Tingnan natin yung yabang mo ngayon sa dami mong pera. Saan ho mapupunta yung 1 million na yan? Huwag kang mag-alala, Ponce, hindi yan mapupunta sa church namin. Kasi hindi naman tatanggap ang church namin mula sa isang tao na mandaraya. Lalong hindi naman yan tatanggapin ng misis ko. Dahil hindi yan papayag na yung ipapakain niya sa aming anak ay manggagaling mula doon sa taong mandaraya. Hindi ko rin naman yan tatanggapin dahil kung galing sa'yo na mandaraya, ay susunugin ko lang sa harap mo yan kahit 1 million pa yan. Yan po, kapag ka ikaw napatunayan kung nagsinungaling, magbibigay ka ng 1 million at yan po ay gagamitin po nating pantulong dito po sa mga kabataan sa Cavite. Yung mga kabataang walang makain, magdodonate tayo sa kanila ng pagkain. Yan. Magcha-charity work po kami dito sa tulong ng iyong 1 million para po tulungan yung mga kababayan po dito sa Cavite na kinakapos at naghihirap sa pang-araw-araw. Malaki siguro yung 1 million mo kahit paano sa 1 o 2 araw makatulong yan sa kanila. Di ba? Yung kayamanan mo ngayon, makakatulong ka na ngayon sa inyong kapwa. Kaya ito po, Ponce, para sa itong paksa na ito ha, yung pangatlo. Pag napatunayan ko, magbibigay ka ng 1 milyong piso at ito'y itutulong po, i-charity po natin dito po sa mga kabataan, dito po sa Silang Cavite. Ngayon, ano naman ang kondisyon sa akin kung hindi ko naman mapatunayan? Yun pong sinabi ko na ipinakita mo na fake convo. Ito po yung kondisyon ko naman kapag natalo ako. Ang una, titiwalag ako ora mismo sa Seventh-day Adventist. Doon sa mismong debate natin. Pagka ako, hindi ko napatunayan na fake convo yung ipinakita mo, titiwalag ako sa Seventh-day Adventist. Actually, mas mabigat yung aking ipinupusta kumpara sa pera mo. Dahil tayong mga iglesia ni Cristo, alam niya ng kahit sino, ang pagsamba natin ang mahalaga kaysa sa buhay natin. Mas mahalaga yung pagsamba natin kaysa sa pera. Kaya yung itinataya ko ngayon dito, mas mahalaga kaysa sa yung kayang ipusta dito sa ating usapan. Ako po ay titiwalag ora mismo sa Seventh-day Adventist Church. Kalawa, ako po ay magpa-public apology sa lahat ng iglesia ni Cristo na nasaktan nung napanood po nila yung aking mga expose about sa iglesia ni Cristo. Ikatlo, ako po ay magpa-public apology sa kapatid na Eduardo V. Manalo dahil sa aking ginawa na pag-expose sa INC sa social media. Pang-apat, ako po ay magbabalik loob sa Iglesia ni Cristo ng buong puso. Ito po yung kondisyon ko kapag ako naman sa side ko hindi ko napatunayan na yung ipinakita mo ay fake convo. Mga Iglesia ni Cristo, kumbinsihin nyo na ho ito si Ponce. Kasi kung totoo naman talaga yung hanap nito, kung aral sa aral lang talaga ang hangad mo, walang problema. Kung gusto po ninyo, baka ikatwiran kasi nito ni Ponce, dapat aral sa aral lang, walang personalan. Actually, pinipersonal nyo na ako Pero magkaganon pa man, kung gusto mo aral sa aral, yung unang 2 paksa, pwede kang tumayo doon, kunin mo yung isa. Pero wag mong tatakbuhan yung pangatlo kasi dapat ikaw ang tatayo po dyan. Okay? So ulitin po natin, ang The Revealers, meron pong hamon sa akin sa isang formal na debate. Call! Kung call po kayo sa ating mga inilatag, kung call po na humarap ang The Revealers sa akin, kung call po na humarap si Israel Ponce, sabihin nyo lang sa akin at magpapahayag na po tayo kung kailan po ang set ng ating pre-debate. Mag-aantay po ako sa sagot po ninyo. Huwag na pong maraming mga satsa. Huwag na pong maraming mga patutsada. Huwag na pong maraming paninira. I-call nyo na po ito kung talagang matapang kayo. Kasi style nyo naman humarap po kayo sa debate sapagkat kayo po yung naghamon. Ako po, bilang isang Adventist, ay tinatanggap ko po ang inyong hamon at mag-aantay sa sagot po ninyo para po ibigay na po ang set ng pre-debate conference kung kailan ang ating magiging formal na debate.